sige daw, o ni mga kabombo, deta na pagpahalo yun pa dahil nasa ibong na linya na an sa tuya pong mga kaibahan ngunyan, digdi po sa tuya man na programa para pag-ulayan ta po, ining manungod mga kabombo sa Naga City Speed Limit Ordinance. Ay, nako, manungod ini sa pagpapadalaga ng bihikulo, mga kabombo. Sige daw, para magkaararaman ta ang manungod dyan, mga kabombo. Sige, o ni, welcome ta na ang sa tuya pong bisita, primerong bisita sa tuyang programa, si Sir Romeo Briones Jr., ang presidente po kang Istoda. Marahay na pagkaudto po, Sir Romeo. Welcome po liwat sa moyang program. Bati mo na kamo, sir, sa mga viewers, listeners na po. Maray na aga po sa gabos po na nag-inanyog po sa Bombo Radio Naga Philippines po. Ano po, salamat po ta na imbitaran mo po kung makapagtaran po dito sa tuya pong radio station. Okay, opo. Sir, thank you. Mabalo, sir, sa pagpaunara din po sa interview po. Ananta, sir, ang interview po, Ano man da, sir, ining inaapod na Naga City Speed Limit Ordinance? And ano man da, sir, ang obheto ka ini? Bakit ini tig-tatag or tig-implement ordinance na ini, Sir Romeo? Kasi kaya po siguro ano po ang syudad ning malagang po ning speed limit ordinance po para po maibitaran ta ang ini pong mga nangyayaring aksidente po dito sa tuya pong lugar sa Naga City dahil kadako na po kaya baga ang mga nagdadaralagan na makakaskas, maririkas po magpapadaralagan dito sa maski na po nasa kasentruhan na po kang syudad. Ano po, ning mabibilis pa po sila magpadalagan. Siguro kaya nag-isip po ang gobyerno na na laganta po ning arog kay na limitahan ang pagpadalagan kan mga bihikulo. Kaya siguro po pigibuan nila ning pagi na magluya-luya ang dalagan kang sa tuya pong mga bihikulo. Opo, yun. Maaraman ni sir, ini ba sir implemented na sa Naga o i-implement pa lang? Or kung na-implement na sir, kaso arin pa po ini na-implementar, sir? Bigpupos pa lang po sa muya kang syudad, pero dahil pa po talaga na ipapa-finalize po na dahil kulang pa man po baga siguro ng mga kaya po kayo itong mga gagamitin po kaya na mga ekipahe kaya sa kang speed kang sa tuya pong pagpapadalagan. Opo. And Sir Romeo, if ever man na ma-implementar ini or talagang ma-finalize na na talagang implementado ng maray sa Naga, paano daw kayo ni Sir direktang maapektaran or makakaapekto ang ordinansang ini sa pang-urual daw tapong pasada and kita kan mga miyembro kan Istoda yung iba pang mga tricycle driver digdi sa syudad, Sir Romeo? Po. Bali po sir sa sentro po kang kaniyo po mas medyo talagang makaka-cause po kita ng traffic dahil siyempre po ang dalagan talaga kaniyo kaya po po talaga magpadalagan ng 30 lang ang dalagan mo kaniyo, 20 to 30 po bagang nakalag doon, 30 to 40. Ngunyan po, ang dalagan po kang sa imong bihikulo, dapat may duwit akong pinalidyanan ng 3,000 po. Kaya siguro po, ang masasabi ko na po kani Sir Kerr, siguro po sa sa luwas po, na halimbawa po sa parting mga Kararayan, Pakul, hindi po sa may kung pwede po punta na madaradagdagan man ng Opo, yun. Okay. Sa And Sir Romeo, maaraman ko lang, and maaraman mi lang dahil kung igwang araw ka ini ma-implementar ang araw ka ining polisiya. Pera lang ba dapat, sir? Ano po itong eksaktong itinalaan na recast o speed limit na dapat na dalagan lang kang mga bihikulo, lalo na kang mga tricycle driver, kang mga tricycle, Sir Romeo, sa irarom kang ordinansang ini, sir? Yeah. Sa muya, sir, okay man po yan sa muya na lang, 30 po ang dalagan. Tangarig pong, din man po baga kayo sa syudad, pwede magparapadaragan ng mga recast. Tapos ang ruta mi po man lang kaya dito sa sentro man lang kami kang Naga.
Ang nadadahog-dahog nila po na may mga reklamo, hindi pong mga nasa, may mga private na, ano, na, siyempre, ang ginagawa nila, pig for baranda nga, hindi na nagdalagan sila sa konsepsyon ng ponzi na nag-forbar pa lang na 30 kilometers ang ano, kadakol na po ang puro sila na sa likod, sinalagan niya, ano, loy, lumapig, forbar niya talaga si 30 minutes lang, ay 30 lang, ano, ang dalagan niya. Ano, medyo maano na po, ma-traffic na po na talaga. Kaya kung may pwede po siguro baka madadagdagan kadikit pag nasa luwas naman. Pero sa mga po sa mga para tricycle, okay lang po ini. Maano man na po ang dalagan digdiyo. Hindi man po pwede magparaparali kasi dalagan ng mga tricycle. Opo, iyon. At least nalinawan kita digdi, Sir Romeo. Ano? Pero may mga particular ba, sir, na lansangan o lugar digdi sa Naga kung saan mas mahigot na binabantayan talaga ipapautob ang arog kaining ordinansa tungkol sa speed limit na ini, Sir Romeo? Hindi po sir, siguro ang naiiling ta po, ini pong mga partikang Pransya, Dibuton, dahil ako po dyan talaga ang mga estudyante na nagbabaralyo dyan. Kaya talaga dapat yan, ang dalagan talaga dyan kang mga bikulo, dapat medyo maluya lang, dahil pili talaga pili magpapakarakas kasing dalagan. Hindi po sa kasentruhan lang po kang syudad ta po, hindi sa may okay lang po dito dahil man lang ning ang dalagan ta lang po ning dayman po pwedeng magparaparari kasi di. Opo, iyon. Paano man da, sir, nagiging gurano na ka mo, sir, ka preparado ang istoda sa pagpapalaganap ng impormasyon o oryentasyon sa mga miyembro ta po manungod sa tamang pagpapadalagan po kan sa tuyong mga behikulo according sa ordinance na ini, Sir Romeo? Sa bagong motor, nagkapili Oo. ka na. Kami po sir sa Istuda, ning bali po kaya ang nangyayari dito sa Istuda, ang dalagan ni po dito, ararani man lang na matod kaming SM hanggang pa sentro. Kaya medyo maluya lang po ang dalagan. Kaya nag-urulay-ulay naman po kami dito sa dahil naipasa naman po nga kasi lalog na ordinansa. Kaya siguro po pigminitingan minama na talagang dapat luway-luway lang talaga sa muyang padalagang kaniyo. Opo, yun. Digdi, sir, madigdi kita sa kung halimbawa may magbalgar sa ordinansang ini, ano man da, sir, ang kaukulang padusa? O halimbawa, kung may multa na naghalat sa mga driver, halimbawa, kan tricycle o kung ano pa man na bihikulo na mapatutuuhang nagbalgar sa Naga City Speed Limit Ordinance, Sir Romeo? Po kaya talaga ang penalidad po kaniyo ay kaya po talaga tubodon ko po ang pigpapa tubod sa tuya pong syudad. Kaya kami bilan sa muya po dahil 3,000 po kaya ang penalidad na pag-oras na nagbalgar ka. Kaya talaga kami ingat na ingat po. Kunyan pa lang, talagang sobra na po ang samuyang pag-iingat. Eyo po, iyon. Hindi, Sir Romeo, paano manindo, sir, tinitimbang ang kasalbaduhan kan mga pasahero itong mga nagralakaw laban sa pangaipukan mga tsuper na makapagsakay ng marikas dahil sa trapiko, Sir Romeo? Bali kaya sir, sa muya sir, ang nangyayari po kaya talaga, kaya po lang talaga dapat sunodon talang ang dapat ang sunodon na pinapatupad po sa tuya. Ngunyan po, yan pong mga pasahero po na yan sir, makakaalat man yan dahil aram po ninda na pag sinda nakasakay sa muyang tricycle, kaya po talagang mayatod sinda duman sa padudumanan ninda na nakasipti po talaga sinda. Mas gusto po ninda yan na talagang makaabot man sinda sa padudumanan ninda, safety po na di bali maluya-luya na ang satuyang dalagan, basta ang mahalaga po makaabot sinda sa padudumanan ninda na maayos. Eyo po, very well said, Sir Romeo. Pero balikan ko lang itong penalidad pala, sir, talagang grabe pala. Kumbaga sa bakong suba-suba pala ang penalidad, ang multa. Nako. Pero digdi, Sir Romeo, may mga reklamo o mga pangamba ba ka mo, sir, na nare-receive? Gikan sa indong mga pag-iriba sa istoda, puon kang halimbawa ilatag ining ordinansang ini. Ano man dado man ang tugunin do, sir, sa mga
agrangay ninda kung sakali man naigwa, Sir Romeo? Sa mo yan, sir, kung sakali po na mangyari, kasi bago pa lang po ang ordinansa, baka po ang, siyempre sigurado kita ka stricto ano sa inda, magpaisi. Minsan, baka malingaw pa po sila na may ordinansa na po narog kayan. Pag sinda po natin kita narog kayan, dakulaan po ang kawaran kayan sa muya na, na obligado na po na ipapakakan nila lang po sa samuyang pamilya mabayad pa po sa pinalidad na pigtataw po kan sa tuyang ano sa tuya pong ticket kayan. Kaya masakit po para sa muya kung sakali po kami kayan ang mataon ng pinalidad na araw po kayan. Iyo po, talagang masakit po, makulog. Makulog sa buot na wagka na pinalidad na napatawan ng pinalidad na araw kayo ni. Sir Romeo, ano po? Pero hindi, sir, ano manda po, sir, ang lockdown o sistema kang monitoring na ginigibo po kang pamayuhan kang istoda para masiguro po na nagsusunod talaga ang gabos ng miyembro sa itinalaan na speed limit, Sir Romeo. Baling mo niyan pala po sir, ang giligibo mi po sir, nag-observar pa lang kami kang ano yung mga speedometer meter ko po kaya digi yung mga speedometer na may mga na route na takito po nangyari pong nagkaigwa kita ng bagyo sa iba pong mga speedometer po kang samuyang mga ano nagkaka-route na kaya siguro po ang giligibo mi yung lakdang ano mi pa lang na ipaayos iniyo tangarig po ma-estimate mi po ang ano ang dalagan po na ano mi na kukonsume habang kami po nagdadalagan. Iyo po. Yun po, yan po. Pero digdi sir maiba ako ning dikit na minuto sir kumusta man sir ang sitwasyon tango niyan kasi kang mga nakalihis bagay even ngunyan naka-experience na naman kita ning halangkaw na presyuhan kang produktong petrolyo. Kumusta sir ang mga pag-iribata sa istoda in even kita sir? Yes, sir. Bali, kana po kami sir sa kang mga inot na aldaw dahil po sa sunod-sunod si pag po kang gasolina na namatian mi naman na medyo nagmaray-maray na po si Samuya pong mga pagbuhay. Ngunyan po, bigla na naman po na naglangkaw talaga. Sobra-sobra po si paglangkaw naman ngunyan kang gasolina. Kaya namamatian mi na naman po ang sobra po talaga na na pagtios na naman ngunyan. Dahil naramdaman po baga na medyo maluwi yan ng kayod. Araw po kanina siguro guilty repeat naman po ang iba araw po kayo na nangyayari. Kaya ngunyan po sir ang giligibo mi na naman lang nagtataga pila-pila naman lang talaga kami na naman ngunyan. Hindi naman para irok na maray sa samuyang terminal para makaibitan mi po ang dakol na gasolina na kukonsume. Iyo po, iyon. So, sana mag-abot man daw ang mga simana na mag-rollback na sa tuya pong mga gasolina, mga gas station. Pero hindi, Sir Romeo, bago kita magtapos sa tuyang interview, sir, siguro na lang ang mawawalat na, sir, na mensahe sa mga pag-iribata, sa mga kapwa driver o chopper, and sa mga residente digdi sa Naga City, katakod ka ining pagpapautob kan bagong ordinansang ini manungod sa speed limit and even sa mga pasahero siguro sir pagka kung igwa kitang mawawalat na mensahe ang mensahe ta sa inda sir? Bali po sa sa gabos po na nagdadangog sa Bombo Radio Naga. Ang nagiging mensahe ko lang po sa mga pasahero na medyo may pagbabago po, maninibago kamo dahil sa medyo ang mangyayari po sa tuya magiging mabagal po ngunyan ang sa tuya pong pag mapadalagan dahil sa sa iko po kitang tinaong ning speed limit na kang kang syudad pero po duman man na po yan sa sa mga kasentrohan po na kaya ang maipapayo ko po sa Indo, makagad na lang po kadikit na dispensa po kayo sa Indo dahil talagang dahil po kitang magiginibo, obligado po kita magsunod sa pinapakutob po kang sa tuya pong syudad. Sa mga pag-iniba ko man po sa mga tricycle driver, sa
ano po niya na paglangkaw po talaga kang gasolina, dikit po na tiyos-tiyos mo na po kita ngunyan dahil ni talagang nakabot naman kita sa paglangkaw kang sa tuyang gasolina, kaya mahagad ko lang maano ko lang sa Indo na dikit na pag tipid-tipid mo na. Kaya para sa Indo, mag-aray malingaw na di po kita magpapara overcharging, magsulod mangyari kita sa sa pigagad kang syudad, saka overloading. Iba ta po yan, dahil dakula na po ang penalty po na pigtataw po sa kayang kang sa tuyang mga mga sa kapulisan, iso po saka ang hindi po sa tuya man pong mga pag-iriba sa estuda na sana maging maayos man po ang senda pong pagbiyahe sa mga pasahero. Yun lang po, sir.